Hello mga kaulam! Ay ari muna tayo ampalaya muna tayo. At iyang inihalo ko sa ampalaya yan ay hindi manok kundi iyan ay blue marlin or yung malasugi na isda na hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Tapos ako'y may natira na isang piraso na sardinas na bangus. Ako'y uulamin ko na rin at ari na may kapartner din. Bagyan na nakakain ng walang pupuntahan pagkatapos at yan ako'y Miyerkules lang talaga ang araw ng aking pahinga. Yung pagkagaling ko sa trabaho ay wala na ako, hindi na ako lalabas ng bahay. Paminsan-minsan ay nagluluto ako ng ampalaya, gawa ng asawa ko yan ngayon lang niya natututunang kainin. Dahil na-research daw niya ay maganda raw sa katawan. Kakoy sige tayo laging basta isang beses sa isang linggo or at least sa 2 linggo tayo mag-aampalaya. Narinig ang kahapon, ay nga ang asawa ko'y malungkot nga ngayon. Gawang kahapon, ako'y nag-tutor ng 12:30 to 1:30. Di pagdating ko sa bahay, nagmamadali ako dahil nagpapasama ang anak ko. May bibilihin daw siyang damit sa Dubai. Sabi ko, sige kita'y ihahatid. Sabi ko sa anak ko, basta intayin mo lamang ako makarating sa bahay. Ngayon, nagbago ang isip ng anak ko. Sabi niya, Mami, huwag na lang, bukas na lang dahil ikaw pala'y diretso sa lola. Ay hindi naman ako po pwedeng, natatakot ako magbiyaheng mag-isa pabalik dahil sobrang init. Sabi niya, sobrang layo ng aking lalakarin. Sabi ko, sige, di bukas na lang tayo bumili ng iyong damit. Ngayon, naghahanda na ako ng mga dadalhin ko sa inay, ng mga pinamalengke ko. Pumasok ako sa kwarto. Talaga naman ako'y nagkwento ng mga kaulam. Sabi ko sa asawa ko, ikaw muna kumain bago ako umalis. Para sigurado ko bagang mga kaulam na siya yung nakakain na. Dahil ako'y hanggang gabi na naman doon sa mga inay. Sabi ko, kain muna ikaw habang ako'y nag-iimpake na ring dadalhin. At para alam kong kayong tatlo yung nakakain na bago ako umalis. Paungot-ungot ang asawa ko ng pagsagot. Sabi sa akin, wala akong gana kumain. Ay sobrang lungkot ng kanyang boses. Sabi ko, first time na sumagot sa akin na walang gana. Ang inisip ko agad, meron siyang sakit. Dahil ako ngayon ng umaga medyo may lagnat. Sabi ko, bakit wala kang gana? Sabi niya, malungkot ako. Sabi ko, bakit anong nangyari? Sabi niya, wala na ang aking tatay. Sabi niya, wala na ang aking ama. So, hindi naman ako masyadong nabigla mga kaulam dahil ang kanyang ama ay 3 buwan ang nakaratay. Dahil nga may lung cancer ang kanyang ama. So, 3 buwan ang nakaratay. Hindi na ako na magbigla dahil araw-araw kausap niya yung kanyang kapatid na nag-aalaga na yung sa sitwasyon, sa kondisyon, kung ano na, lahat-lahat. Pero syempre, bilang anak ang asawa ko ay masakit din sa kanya. Hindi lang talaga siya makauwi dahil 2 araw na lamang at expired na ang kanyang visa. Kaya hindi siya makauwi talaga. Kailangan na i-renew muna yun dahil hindi siya makakabalik dito. Tapos actually, nung isang nakaraan linggo ko pa siya pinapauwi. Sabi ko, umuwi ka kahit 2 araw. Alagaan mo kahit 2 araw. Kausapin mo, sabi kong ganyan. Ayaw naman niya kaming mag-iinang iwan. Mahihirapan daw ako ng paghatid sundo sa aming bunso nga. Dahil yung panganay ko nga naka-school bus na. So sabi niya, mahihirapan kang maghatid at magsundo sa bunso, sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko kahit na hindi ka naman magtatagal doon, kakayanin ko lahat, wag kang mag-alala, umuwi ka. Hindi naman niya sinasabi sa akin na mapapaso na pala ang kanyang visa, kahapon niya lang ang sinabi. Ay kahapon, dahil nga ayaw daw niyang maiwang mag-isa din sa bahay, siya daw iiyak laan ng iiyak, ay di sumama na siya sa akin doon sa inay. Sumama na siya papunta roon kinakailan. Pagdating doon, Diyos ko po mga kaulam, umupo sa kabilang sulok at umiyak ng umiyak, ay di yung pamangkin ko naman, na talaga namang ka-vibes niya, at paborito siya, ay natakot dahil ang baba ay naiyak ng iyak. Siguro iniisip ng bata na bakit kaya ang baba ay hindi masaya samantalang tuwing pupunta siya rito, sobrang saya namin na naglalaro. Dahil siya laan naman talaga lagi ang kalaro ni Kaylan. Siya yung kabanding ni Kaylan na nagsasawsaw sila ng biskwit sa kape. So sabi ni Kaylan siguro kahapon, bakit kaya ang baba naiyak? So si Kaylan kahapon medyo malayo, parati siyang malayo sa baba niya kahapon. Pero nung nakita naman niya na ang baba ay okay na, lumapit na ulit siya. Sabi ko talagang ang bata marunong talagang makibagay. Tapos nung nagmamaneho ng pauwi, umiyak na naman.